Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw update at iba pang showbiz ganap. Okay. Spotted na naman ng Kimpaw sa ngayon kung saan po ay very trending yung una nilang shooting sa My Love Will Disappear. Sa kanya kasi yung mga shooting nila po ay nakitaan ng mga netizen si Kim Chiu, nakasama yung kanyang personal na staff na parang dumadaan lang sa palengke kasi it's a part of their shooting na kasama yung mga ganon na eksena ba. And at the same time, nakita rin si Paolo Avellino na he is wearing the shades. Yung bang shade na gamit ni Paolo ay iyan po ay bili ni Kim Chiu sa kanya sa ibang bansa. At iyan po yung shade na ginagamit niya ay regalo daw yan ni Kim Chiu kay Paolo Avellino nung mansari po nila. Okay, maraming umaasa sa kanila na talagang maging mapagmatsyag ang mga netizens sa kanila, sa mga supporters nila dahil ang itong My Love Will Disappear is inaabangan na ng lahat at ito ay gusto talaga ng kanilang management na maging sila yung trending sa lahat ng bagay. Inuumpisahan na po nila ang kanilang mga shooting at marami pong mga netizen ang nakatingin sa kanila at sumusubaybay din sa teleserye nila na kung saan ay binahagi talaga nila ang kagandahang scene or kagandahang eksena nila. Binunyag din ng mga isang staff or mga kasama nilang staff na namataan din po na nag-holding hands ang dalawa sa likod ng eksenang yan at they are very sweet. Kaya nga po kahit hindi mo na bookingin yung dalawa, kitang-kita naman sa mata ng dalawa na malapit na ang katotohanan sa kanila. May mga sabi-sabi ng mga staff na nag-kiss daw sila by lips sa likod ng stage nung sinundo daw siya ni Paolo Avellino sa Showtime. Yun po yung sabi ng isang staff. And then, yung staff na po yun is, ayon po sa aking legit na sources, ay kaibigan mismo ni Kim Chiu. At hindi naman lingid sa ating kaalaman, pagkaibigan kasi is that very real. At that is very, yung katotohanan talaga yan eh. Ngayon, spotted na naman sila, diba? Ito, nung spotted po sila, may isang netizen po ang nagtanong kay Kim Chiu kung ano daw yung kanyang sagot dun sa reaction ni ex ni Paolo Avellino. I don't want to say the name of that girl kasi siyempre mahirap na po. Mahirap na. Ayaw kong magsabi-sabi kung ano yung name ng ex ni Paolo Avellino. Aside from that, sabi kasi ng aking legit na sources ay si Paolo Avellino at saka yung girl, yung ex niya, ay may ex niya daw talaga yun guys.
Pero ayaw lang kasi sa publiko ni Paulo Avellino dahil nga ayaw daw ng pamilya ng girl sa kanya. At kumbaga, they have the mutual understanding already. Mutual understanding kasi nagkaroon at best, yun kasing ayon sa aking legit na sources nagkaroon kasi ng connection yung dalawa. At iyon po ay dahil yung pamilya ni girl ayaw kay boy, kaya hindi po nila inaamin sa SOCMED at pati sa interview na they are connected with each other. Yun yung katotohanan dyan. Pero at the same time, ex yun ni Paulo Avellino, si girl. Maraming nagsasabi din na ex na, pero sa mata ng mga netizen or sa mata ng mga pag may nag-i-interview sa kanila, hindi po nila inaamin na ex po ni Paulo siya. Okay, balik po tayo kay Kim Chiu. Nung in-interview si Kim Chiu about sa ex ni Paulo Avellino, at ito yung sagot ni Kim Chiu sa interview niya po. Ito po yung mismong sagot na ayon po sa aking legit na sources I know, sabi, alam ko naman na may may commitment sila dati. And yet, ex na siya hindi na siya yung present. At saka, okay lang naman yun na ganun yung magiging reaction niya dahil hindi naman siya yung present na kundi ex na siya. At saka, kung ano man yung magiging decision niya, okay lang naman sa akin. Basta importante, maging professional lang tayo sa lahat ng bagay at wag lang tayong manira. Iyan daw yung sagot ni Kim Chiu sa mga interview about sa ex ni Paulo Avellino, na kung saan ay hindi niya naman dun dinaretso kung ano yung kanyang punto dahil siyempre nandito na tayo sa mga terms na love team at ayaw din ni Kim Chiu na makapagsabi ng hindi maganda dun sa ex ni Paulo Avellino. At yan yung katotohanan dyan. Okay. Dadako na naman tayo sa mga ibang issues na kung saan po ay pinalibutan talaga ng mga marites ang Kim Pao sa ngayon. At todo effort sila na sirain ang tambalan ng Kim Pao. Okay. Ayon po sa aking legit na sources, may isang director po. Blind items po natin to guys May isang director na kinuusap ang Kim Pao about sa kanilang susunod na kabanata. Kasi si Kim Pao po ay sinundan niya na si Kim Chiu sa ABS-CBN para mag-signing of contract. At iyon po yung good news natin sa ngayon. Isa na lang yung network nila Kim Pao at saka isa na rin na yung director nila at saka isa na din na yung management nila. Sila Kim Chiu at Paulo Avellino na kung saan nag-iisa na lang po yung naghahawak sa kanilang tao. Yan po yung katotohanan dyan guys at bagong pirma lang po silang dalawa. Kaya we say congratulations po kay Paulo Avellino dahil nasa mabuting kamay na po siya na management sa ngayon. At saka yun na yung tinatawag natin na contract signing na sila ay official love team na po. Hindi na yung solo artist, wala na yung ganun. Official love team na po sila ni Kim Chiu as of now kasi may signing of contract nang naghanap. Yan po yung talagang katotohanan at yung bagong update at we say congratulations sa both of them kasi they are achieving a lots of awards this year at it's not all about this year. Ang dami din nangyaring project at mga endorsement po. Halos ginawa nilang lahat para mapatunayan sa kanilang netizen or sa mga fans nila na they are deserving the awards. It's not only the awards, kundi they are deserving of all the efforts guys. Kaya saludo tayo sa Kim Pao dahil lahat ng mga hinihingi natin ay binibigay din po nila sa atin.
Kaya ito na guys, ang line items natin sa ngayon. Ang line items ko po sa ngayon guys ay isang director po na kinausap si Kim Chiu kasi dumaan muna yan kay Kim Chiu bago kay Paolo Avellino. Kinausap si Kim Chiu kung ano yung plano niya after to finish the shooting of My Love Will Disappear na movie nila. Tapos ito naman si Kim Chiu, ang sabi naman po is, parang gusto nila munang yung mag-vacation lang ba? Just only for fun or iwas stress. Yun daw yung gusto ni Kim Chiu. Pero ayon po sa ating legit na sources ay sinabihan daw ito si Kim Chiu na give time to themselves. At para sa ganun po is medyo maayos-ayos din yung pakiramdam nila kasi sinagsag po sila ng mga bashers sa akin at nagsilabasan. Lahat yung magalit sa kanila dahil sa mga natatamo nilang award at blessings guys. Alam niyo yung isang director na ito guys at saka isang management galit din pala ito kay Kim Chiu dahil ni-refuse ni Kim Chiu yung ipinapa-endorse na politiko sa kanya. Ang sabi daw ng isang management na big shot daw sila dun. Malaki yung earnings or kikitain. Pero nga dahil pag pumasok ka kasi sa politiko, masisira ka dun just like yung kilala natin na nasira dahil sa politiko, sa politics. Pero hindi natin yan ma-disclose yung pangalan kasi malaking artista yan sobrang sikat nasira lang yung pangalan niya dahil sa politika at ayaw din natin matulad si Kim Chiu dun. And at the same time sinabihan na din po natin si Kim Chiu about that na wag niyang tanggapin yung mga endorsement about sa politiko dahil nakakasira talaga yan sa kanya, sa karir niya. And then nakinig naman po si Kim Chiu sa atin and then nag-refuse si Kim Chiu sa offer kahit malaki daw yung big shot daw yung makukuha doon. Kaya nga sobrang galit itong management na to Alam mo daw sabi niya, mas times 3 pa daw yung kikitain nila sa cinema or sa movie nila dito lang daw sa isang politiko na i-endorse nila. My God! Talagang ipahamak mo lang ang Kim pa dahil sa sarili pong interes. Diba? Kung sa katunayan nga ang daming artista dyan. Huwag mo na ipahamak yung sila Kim Pao. Dahil kung ganyan lang naman na ipapahamak mo, tama lang naman yung ginawa ni Kim Chiu na hindi niya tinanggap ang endorsement bilang isang gamitin sa politika yung kanyang pag-active sa ngayon at yung kanyang pag-trending at pag-viral. Iniidolo si Kim Chiu kaya sila ginagamit ng mga politiko dahil pag mga yan kasi gamitin ng mga politiko yung mga taong sikat ay talagang iboboto yan kasi nga sikat sila Ganyan yung politika pag sikat ka kasi gagamitin ka dahil marami talagang sikat na sumunod-sunod sa kanilang mga fans at iyon din yung iboboto nila. Kaya iyan yung mangyayari kila Kim Chiu at Paolo Avellino. Kaya nga inisip ni management din ni Kim Chiu na ba't mo tatanggapin yung isang project kung yan naman yung magbibigay sa iyo ng kahirapan or kumbaga is masisira ka ba? Mapapadapa ka pagdating sa politiko. Hindi ko naman dinidiscriminate yung mga ibang politiko pa guys. Hindi ko sinasabi na kailangan natin lahat ng politiko is ganito. Pero para sa akin kasi mainit, pag politics kasi mainit kasi yan. Hindi ka basta-bastang nakakalabas dyan At hanggang ngayon sobrang init ng politiko, ng politics. Tapos isaw-saw pa nila si Kim Chiu dyan. Ay
ayoko. Kung ako lang ayoko, hindi ako approve dyan. Kasi nga, ba't ka mag-a-approve sa bagay-bagay na ikakapahamak naman ng idolo natin, di ba? At saka okay lang kahit magalit yung management yan o yung director na yan, as long as na hindi ka mapapahamak. Kung pera-pera lang naman pag-usapan okay na yan. Gumawa na lang kayo yung mga scene ba, yung mga eksena or yung mga movie, kasi sumali ka pa sa politiko na yan, sisirain mo lang yung records mo at mawalan ka din ng trabaho. Kaya nga ang advice ko lang po dito is wag nang tanggapin, Kim, kasi masisira ka talaga dyan. Kahit malaki yung earnings, one shot big time na sinasabi nila, pero masisira ka talaga dyan, mawawala ka din ng trabaho, mawalan ka ng trabaho, ang daming mawala sa'yo. That is the point. Sa mga fans po natin dyan, paki-comment down below lang po ninyo kung ano po yung magiging idea ninyo para naman masubaybayan natin to. Kasi putok na putok talaga to na gagawin na hinaharang si Kim Chiu dahil dun sa project or i-endorse ng politiko. Please, huwag naman kalimutan i-subscribe, i-like at i-share din po ang aking content. Isang malaking tulong na po yan para sa akin. Guys, kung ano po yung mga opinion natin dyan guys, paki-comment down below lang po dito para naman masaksihan natin or mai-open natin kay Kim Chiu kung ano dapat gawin para mabigay din po tayo ng ideas sa kanya. Ito guys, magbasa po tayo ng comments sa ngayon na kung saan po ay hello, good afternoon Kim Pao fans or Kim Pao Tambalan. Isa pa ako sa magiting na fans ninyo at palagi ko pong sinusubaybayan ang vlogger na to. Sa mga fans po ng Kim Pao ay nalaman ko po na gusto ko pong sumali bilang isang fans din ng Kim Pao dahil ang Kim Pao po ay may transparency. At gusto ko rin po silang subaybayan dahil ang ganda kasi ng pagsubaybay ng vlogger na to sa kanya. Salamat din vlogger sa pag-update mo ng pang-araw-araw at alam po natin yan na nag-e-effort ka talaga para sa mga ganyan na bagay. Kaya nga po gusto ko sanang batiin ang Kim Pao na congratulations sa natamo nilang award at na-receive nilang project sa ngayon. At sana naman po pansinin ninyo itong comment ko dahil ako po ay sinishare ko po yung iyong vlog. Maraming salamat vlogger dahil isa ka sa mabuting vlogger na nabibigay updates tuwing everyday po sa amin. At hindi lamang po yan, palagi ka din po pinagpa-pray o pinapagdasal dahil napakabuti mo sa lahat ng bagay. Kaya nga po, isa itong malaking tulong na panoorin kita at hanggang sa dulo dahil tulong ko na din po yan para sa iyo at hindi din po ako nag-i-skip ng iyong ads. Maraming salamat po at God bless. Isa na naman napakagandang inspirational talk ang binigay mo sa akin, madam, dahil na-appreciate mo yung aking efforts sa kabila ng kasagsagan ng daming issue talaga. Okay. Huwag naman po rin yung kalimutan i-subscribe, i-like, at i-share yung aking content. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.